Naglilinis naman ang asawa ko at saka ang panganay kong anak dito sa kwarto namin, kaso nga lang minsan talaga pahapyaw lang at minsan ay pinapagpagan nga lang nila ang higaan. Kaya kahit natatakot pa nga ako magkikilos ay kumilos na nga ako at naglinis na nga ako dito sa kwarto at alalay nga lang ang galaw ko. Gusto ko na din kasi palitan ang bedsheet namin dahil iba na nga rin ang pakiramdam at nangangati na nga din ako. Tsaka baka mamaya meron na nga mga insekto sa ilalim ng higaan dahil hindi nga palaging nawawalisan. Hindi na kasi nila nililigpit ang higaan dahil palagi nga lang akong nakahiga dahil nakabedrest nga ako. Hindi na naman ako dinudugo pero kailangan ko pa rin mag-ingat at kailangan talaga alalay lang ang mga gawa ko dito sa bahay. Mahirap na lalo na at hindi pa nga kami full term ni baby at hindi pa nga din ako nakakapagpa-ultrasound ulit. Nakakatakot din kasi dahil sabi nga sa akin ng OB ko ay buti nga daw tumigil ang pagdurugo ko samantalang yung iba daw ay hindi talaga tumitigil. Kaya nagpapasalamat talaga ako dahil hindi nga nagtuloy-tuloy ang pagdudugo at sinamahan ko din talaga ng bedrest at hindi talaga ako gumagalaw. Palagi nga lang akong nakahiga at tatayo nga lang ako kapag iihi at saka kapag kakain at maliligo. Tapos napansin ko nga na wala na talagang dugo at kahit spotting ay hindi nga ako nagkakaroon kaya minsan talaga ay gumagalaw-galaw din ako dito sa bahay. Lalo na nga at nagkaroon ako ng GDM at kailangan ko talagang kumilos at pagpawisan kahit konti para naman bumaba ang blood sugar ko at hindi palaging mataas. Pagkatapos ko nga maglinis sa kwarto ay dito naman ako sa salas naglinis at grabe ang dami na namang nakapatong sa lamesa kaya niligpit ko na nga din. Hindi ko na nga inisod itong sofa dahil nga nag-iingat ako at hindi talaga ako pwede magbuhat masyado ng mabibigat. At sigurado ako madumi na nga din ang ilalim niyan. Saka ako na nga lang din papalitan niya ng sofa cover kapag nga nakaraos na ako at kaya ko na nga gumalaw dito sa bahay. Yung ipapalit ko kasi dyan ay mabilis talaga magdumi at kitang-kita talaga ang dumi at baka mapabayaan nga lang ng mga kasama ko dito sa bahay. Alam nyo naman, meron nga akong toddler at minsan talaga hindi maiiwasan na magkalat ngayon dito sa bahay. Kaya tiis-tiis nga muna at hahayaan ko na nga muna ang ibang kalat dito sa bahay at saka na nga lang kapag nakaraos na ako. Hindi ko din naman pwedeng iasa yan lahat sa asawa ko dahil may trabaho nga din siya at kapag hindi siya nagtrabaho ay naku wala kaming kakainin. Pagkatapos ko nga magwalis ay nagmap na nga din ako ng sahig para nga pagdating ng panganay ko ay hindi na siya magmamap. Pagkatapos ko nga maglinis sa kwarto at sa salas ay nagpahinga nga muna ako. At dahil mataas nga ang blood sugar ko ay pinagmo-monitor nga ako ng OB dito sa bahay. Kung nung una nga ay 6 times a day niya ako pinagmo-monitor, ngayon nga ay binawasan na niya at ginawa na nga lang 4 times a day. Buti na nga lang at pumasa sa OB ko yung mga result at hindi na nga niya ako pinag-insulin. Nakokontrol ko naman daw at tumataas lang talaga siya kapag napapadami nga ako ng kain. Kanina ngang umaga bago mag-almusal ay nag-test na nga ako at medyo mataas nga dahil ang dami ko ngang nakain kagabi. At pagkatapos ko naman kumain ng almusal, eto nga at bumaba na. Control lang talaga sa mga kinakain para nga ma-maintain ang blood sugar. Pagkatapos ko nga mag-blood sugar test ay nagsalang na nga din ako ng sinaing para sa tanghalian namin. Minsan naman nagsasaing ang asawa ko bago umalis kaso nga lang ngayon hindi na siya nakapagsaing kaya ako na nga lang ang nagsaing.